Nasa ilalim umano ng de facto martial law ang Pilipinas ngayon. Ayon yan kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Kinakasuhan daw kasi ang mga kritiko ng administrasyon habang hinahayaan lang ang mga kaalyado nito. Alamin natin ang reaksyon dyan sa Malacanang mula sa frontline ng balitang yan. Si Maricel Halili, ano ba ang sinabi ng palasyo tungkol dito sa mga binitaong salita ni Congressman Leviste? Ruth, ayaw patulan ng Malacanang. Itong sinasabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na parang meron daw de facto martial law sa ating bansa. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga maling opinyon na hindi deserve bigyan ng komento. Dagdag pa ni Castro, kahit daw mga miyembro ng media ay mararamdaman naman kung totoo o hindi ang sinasabi ni Leviste. Sabi kasi ni Leviste, ang mga kritiko ng administrasyon ang unang nakakasuhan. Pero banat sa kanya ni Castro, kahit daw panay-panay ang pag-aakusa ng kritiko laban sa Pangulo, ay hindi naman nagsasampa ng kaso ang Pangulo. Ang mga lumalabag lamang daw sa batas ang dapat kasuhan dahil may batas na umiiral sa ating bansa. Samantala, mistulang pag-atake na rin daw sa administrasyon ang pagsasampa ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Yuse Castro, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang nakakaapekto sa Pangulo, kundi maging sa ating ekonomiya at sa bansa. Gayunman, hindi ito dahilan para huminto ang Pangulo sa pagpapatuloy sa kanyang trabaho. Tiniyak din ng Malacanang na iginagalang ng Pangulo ang anumang aktibidad at desisyon ng House of Representatives, kaya mas maiging hayaan daw ang impeachment process na gumulong ayon sa batas. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Ruth, suportado naman ng Malacanang ang naging desisyon ni Representative Sandro Marcos na mag-inhibit mula nga dito sa impeachment process. Ang sabi ni Yuse Castro, ito daw ay pagpapakita ng pagiging desente at karakter ni Representative Sandro. Hindi raw siya binigyan ng anumang payo ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ang bilin lamang daw nito ay gawin ang kanyang mandato. Ruth? Mase, tanungin ko na rin kung may naging reaction ba ang palasyo dito sa desisyon ng ICC na fit to stand pre-trial si dating Pangulong Duterte. Ruth, ang sabi dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung yan ang proseso at desisyon ng International Criminal Court, nirerespeto nila yan. Wala naman daw kinalaman sa desisyon na yan ng Malacanang at hindi rin daw makikialam ang ating pamahalaan sa kung ano man yung magiging sistema o proseso ng pagdinig sa dating Pangulo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.